Bakit hindi nakikita ni Bella kay Lucas kung ano nakikita niya kay James? Nasa dinner sila ni Lucas ng gabing iyon. 2 buwan na nakakaraan mula na magkakilala sila. Nanatili silang magkaibigan kahit na nagtapat na ito ng damdamin sa kanya. Sa lahat ng babaeng nakasalamuhan nito, sa kanya lang daw nakaramdam ng pag-ibig ang binata. Ramdam ni Bella ang sincerity ng lalaki. Napapatawa siya nito. Ito ang lalaki na tipo ng babae. Ito yung tipo ng lalaki na gustong-gusto ng mga nanay na para sa kanilang mga anak. Ito yung tipong lalaki na gusto ng mga tatay para maging inlo nila. Pero bakit hinahanap niya ang pilyo at malokong mga mata ni James sa seryosong si Lucas? Ang perpetual na ngisi ng lalaki sa mga sinserong ngiti na manliligaw. Bakit hindi tumitibok ang puso niya kay Lucas kung papaano tumitibok ang puso niya kay James? I'm sorry Lucas, ay inagapan nito ang pagkasalita niya. I know, alam ko na hindi katulad ng feelings ko ang nararamdaman mo para sa akin. Na may mahal ka ng iba. Ha? Paano mong mahal mo si James, di ba? Napakaswerte ng lalaking yun. Dismulado itong tumawa. At hindi man lang alam ng lalaking iyon kung ano ang ginto ang pinakawalan niya. Lucas, bakit ako pa? Aniya, hindi ko na-imagine na ganyan yung mararamdaman mo para sa akin. Bakit? Nagkipit balikat ito. Kailangan ba natin ng rason para mahalin ka? Para magmahal ng iba? Bella, mahal kita. Walang dahilan. I never imagined saying this also, but you have made me feel this way. At hindi ko pinagsasasihan yun. Kahit na alam kong wala kang pagtingin sa akin. Lucas, aniya, pero napailing lang. Hindi niya alam ang dapat niyang sabihin. Dati, tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng unrequited love na nararamdaman ni Donya at alam na niya iyon ng dahil kay James. And to have Lucas feel that pain because of her, hindi niya alam kung paano ito ikonsola. I'm okay, Isabella. At hindi ibig sabihin na alam ko may gusto ka kay James, isusuko na kita. Andito lang ako, maghihintay hanggang sa akin na mapali ang damdamin mo. Kung ganun lang sana kadali iyon, hindi ba't iyon na lang nga ang ginawa niya? Pero ang nakakalungkot, alam niya na hindi mapapalitan si James sa puso niya. Dahil sa matagal silang magkasama sa trabaho, nakita niya ang ibang aspeto ng karakter ng kababata na dati ay binubulag niya ang sarili na makita. Seryoso ito kapag nasa trabaho, pero malambing din sa mga tauhan. Alaga nitong bigyan ng bulaklak si Tita Carmela at paminsan-minsan ay siya na rin. Minsan, bigla na lang itong bubulaga sa opisina na may dalang pagkain. Blowout daw nito dahil nakapagsara ito ng dila. The employees were warming up to him, learning to respect him and rely on him. He was that kind of man. Ang dating James ay naroon pa rin. Iyong mapagbiro pero malambing na James na nakilala niya. In his simple and subtle way, naglalambing din ito sa kanya bagamat hindi niya ito hayaang makalapit. Takot siya na hayaan ng sarili na maging vulnerable kay James. Natatakot siyang matulad sa ina. Natapos ang dinner nila ni Lucas na iniwasan ng usapan ng tungkol kay James. Inihatid siya nito sa kanila pero hindi na pumasok pa sa loob ng bahay nila. Kapapasok pa lamang niya sa loob ng gate ay kaagad siyang sinalubong na kanilang kasambahay at kinikilakhang yaya na si Manning Lourdes. Bella! Anito, na may urgency sa tono. Bakit?
Tanong niya, biglang kinabahan. Ang auntie mo, nagka-anxiety attack ulit. Hindi pa kasi umuwi si Carla. Ni tumawag man lang. Lampas hating gabi na. Anito. Nagmamadaling tinungo niya ang loob ng bahay habang kinukuha ang cellphone sa kanyang baga. I-denial niya ang number ni Carl pero patay ang cellphone nito. Auntie? Tawag niya. Bella! Umiiyak na lapit sa kanya ni Tita Bibiana. Alam mo ba kung nasaan si Carl? Tumawag na ba siya sa'yo? Mahigit 2 araw na siyang wala. Hindi niya ugaling hindi magpaalam kung hindi siya makakauwi, di ba? Anito. Kausap ko po siya nung isang araw eh. Hindi naman po kami nagkita kahapon dahil busy po ako sa opisina manang. Hindi man lang ba tumawag sa inyo? Umiling ito. Hindi ko rin siya makontak eh. Ano ba nangyari sa lalaking yun? Aniya. Alam nila magpinsan na may trauma na ang mama nito. Alam niya ang tungkol sa kwento ni Tita Bibiana at Tito Greg, ang mga magulang ni Carla. Isang kapitan ng barko, si Tito Greg, na inabot ng kasawian sa gitna ng karagatan. His body was never found. Isa iyon sa mga frustration ni Carl, kaya lagi ito nagpapaalam kahit nasan man ito. Pero ngayon, hindi nila makontak ang lalaki. Iha, puntahan mo si James. Baka may alam siya. Andito, bago natumba, kahit na may malay pa rin ito. Nanghihina ang itsura nito. Auntie! Nagpanik na tawag niya. Dadalhin kita sa ospital. Hayaan mo na si Lourdes. At ang driver ang magdala sa akin sa ospital. Puntahan mo na si James. Itanong mo sa kanya kung alam niya kung nasaan si Carl. Dali na, Bella. Anito, sa mahina ang boses. Kaagad naman tinawag ni Manang Lourdes ang driver para ipabuhat ang auntie niya. Siya naman ay hinarap ang cellphone para tawagan ang family doctor nila. Pagkatapos ay hinanap niya ang mobile number ni James sa kanyang phone book. Nang maalala niyang wala nga palang siyang number ng lalaki dahil hindi siya nag-aabalang kunin iyon noon sa pinsan at hindi nagkaroon ng pagkakataon na kailangan niya itong tawagan dahil nagkikita naman sila sa opisina. Wisit naman no, aniya. Manang, bahala na kayo kay auntie ha. Pupuntahan ko sa James sa bahay niya. Tawagan niyo ako kapag may problema. Aniya, bago nagmamadaling tinungo ang kotse. Agad niyang pinuntahan ang bahay ni James. Samantala, James' point of view. Hindi na matandaan ni James ang pangalan ng katabing babae. Pero, he's not after her name anyway. He just wanted her in his bed. Kulang ang salitang hot kung i-describe niya ang hubad na babaeng nasa loob ngayon ng condo unit niya. Kaharap na nga niya ito. Nangaakit ang mga tingin pero mukha naman ni Bella ang nakikita niya. He must be hallucinating. With no prelude, kaagad niyang hinalikan ito sa pagbabaka sakaling mawala sa isip niya ang mga mata ni Bella. Pero bago pa man niya mapalalim ang halik na iyon, ay kusa siyang nawalan ng gana. Dahil sa Bella ang nasa mga mata niya. Saved by the bell, nakarinig siya na nagundong. Kunwari hindi niya pinansin iyon. Then the pounding noise stopped. But only for a while. Dahil ang sumunod na nangyari ay ang mismong kwarto na naman niya ang dumagundong. At kinatok mismo ng malakas, kasabay ng halos sumisigaw na boses ng babae. Pinapasok na siguro ito na kasambahay niya. May tao yata, sabi ng babaeng kayakap ni James. Kunwari ay naiirat na humiwalay siya rito at hinagip ang nakitang tuwalya para ibalot sa baywang. Wala na kasi siyang saplot sa katawan. Hintayin mo ako diyan ha. Aniya rito, which the woman answered with a far and licking of her lower lip. Nginitian niya ito sa katinungang pinto. Only to be surprised
nang makita niya si Bella sa labas. Well, well, well. Talagang sinurpresa ako ng bisita ko ngayon. Nangaasar na bungad niya rito habang pinagsiklop ang dalawang braso sa harap ng dibdib. Pakiramdam niya ay binaha ng tuwa ang kanyang dibdib. Nandito ito ngayon sa bahay niya. Wala sa piling ng Lucas na iyon. Bakit ka humarap sa akin ng ganyang suot mo? Sweetheart, as far as I know, ikaw ang walang habas na kumatok sa pinto ng kwarto ko. Kaya mag-enjoy ka na lang sa nakikita mo ngayon. Nakangising sagot niya na lalong lumawak nang makita niya itong naiinis pang lalo. Aasarin na lamang niya ito bigla sa iritasyong hatid nito sa kanya. Total, ito rin ang dahilan kung bakit siya naroon sa ganong sitwasyon ngayon. Honey, don't make your darling Trina wait long. Singit ng babae na naghihintay sa loob ng kwarto in par-like voice. O ano? Aniya kay Bella. Come on, woman. Inaaksay mo ang panahon ko. Kung hindi mo napapansin, busy ako ngayon. Umismid ito. Ipakita mo sa akin si Carl. Anito. At bakit mo naman hahanapin sa akin si Carl? Hindi ba't ikaw ang kasama niya sa bahay? Napalitan ng pagtataka ang iritasyon na nararamdaman niya rito. Hindi sumagot ang dalaga at sa halip ay tinalikuran siya para puntahan ang iba pang kwarto ng condo unit niya. James was at ease habang sinusundan niya ito. Kung gusto nitong magpakapagod at huwag paniwalaan ang sagot niya, ay hindi niya ito pipigilan. But he wanted her out soon. Hindi dahil sa babaeng naghihintay sa kanya sa kwarto niya, kundi dahil sa pagpipigil na gawin kay Bella ang matagal na niyang pinagpapantasyahan na gawin dito. O ano, natagpuan mo ba ang sagot mo? Sagot niya nang isarado nito ang huling pinto bago ang kwarto niya. Oh, huwag mong sabihin sa akin na pati kwarto ko ay gusto mo rin tingnan. Asan si Carla? Tura nito sa galit na boses. Come on, Bella. Matanda na ang pinsan mo. Kung sakaling hindi siya nagpakita sa inyo ng isang gabi, siguro naman pwede mo nang hulaan kung anong ginagawa niya. Hindi siya katulad mo, James. May himig insulto na sabi nito, saka siya tinalakuran upang puntahan ang bathroom niya. That I agree. Dahil nagagawa niyang pagtiisan na may kasamang living ghost sa bahay. Sabi niya, habang sinusundan itong muli sa banyo. Asan siya? Biglang baling nito sa kanya. Dahil hindi alam ni James na biglang pepreno at bubunggo sa kanyang babae, ay nawalan siya ng balanse. Sa paghahanap ng makakapitan, ay napakapit siya sa pantalon nito, kung kaya nahila niya ito pababa. Napasubsob ito sa dibdib niya, habang tumama naman ang ulo niya sa sahig. Nagdilim tuloy ang paligid niya. Samantala, lumipas ang ilang oras. Bella point of view. Kanina pa malakas ang pintig ng puso ni Bella nang napatitig siya sa well-muscled na katawan ni James nang humarap ito sa kanya. Tanging tuwalya lamang nakatapos sa baywang ang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ganun na lamang ang pagpipigil niya sa sarili para hindi nito mahalata na naapektuhan siya ng kagwapuhan nito. And to have him this close and almost naked, isang malaking miracle na hindi siya inatake sa puso. Pero nang malaman niyang may babaeng kaulyaw ito sa loob ng kwarto nito, parang piniga ang kanyang puso. Kaya ang ginawa niya ay tinalikuran niya ito and impulsively look for Carl in his other rooms. Hopeful na hahayaan na lamang siya nito at balikan ang babaeng naghihintay rito kahit na ba matindi ang nararamdaman niyang pagselos. Pero hindi siya inignore nito at sa halip ay sinundan siya kahit saan siya pumunta. Kanina pa siya tuloy tahimik na nagsisisi kung bakit sa pagiging impulsive niya ay sinugod niya ang bahay ng lalaki sa 10 oras ng gabi at pilit hinahanap dito ang hindi makontak na pinsan niya. Hanggang sa magkabungguan sila
at madapa sa loob ng banyo nito. Narinig niya ang isang malakas na tada na sigurado niyang dulot iyon ng pagkakauntog ng lalaki sa kung saan. Kaagad siya nagangat ng mukha at nakita niya itong nakapikit na tila nawala ng malaya. "Hoy, James! Gising!" aniya habang niyuyugyug ito. Nagsimula na siya magpanik. "Walang hiya ka, James! Walang sino mang lalaki na nakapaghintay sa akin!" Dinig niyang boses ng babaeng siguro ay nobya nito. "Asan ka pa, James? Aalis na ako. Bisit ka talaga." Anito, nawala pa rin humpay ang pagmumura sa walang kamalay-malay na lalaki. Kaagad siyang tumayo para puntahan ng babae at humingi ng saklolo. Pero napansin niya na may dugo na umaagos sa tiles ng banyo. "James, gising!" Nag-aalala niyang tawag sa lalaki habang sapo-sapo ang ulo nito. Natatakot na siya at kung ano-ano nang pumapasok sa isip niya, pero bahagyang umungol ang binata. "James!" tawag niya. Nagmulat ito ng mga mata at tumutok ang mga iyon sa kanya. "Ikaw," reklamo nito, pero humawak sa mga braso niya para magpaalalay upang makatayo. "Kilala mo ba ako?" tanong niya. Nagmuestra siya ng dalawang daliri sa harap nito. "Ilan to?" "Dalawa, Bella. Tulungan mo ako. Nahihilo pa ako sa pagkakauntog ko sa tiles." At iyon nga ang ginawa niya. Pero naapakan niya ang dulo ng tuwalyang nakatakip sa katawan nito at nahila iyon pababa. Napatitig siya roon, pero bigla niyang ibinaling sa ibang direksyon ang tingin. Bigla siyang natakot at hindi niya kayang magsalita. Naramdaman ni Bella ang mahinang pitik ni James sa kanyang noo. "Hmm, namboboso ka," anito, pero nakangiti. Kaagad niyang iniiwas ang mga mata roon at sa halip ay tumingin sa pinto ng banyo na parang naroon ang kanyang kausap. "Kailangan kitang dalhin sa ospital," aniya. "I'm okay Hindi na kailangan," tanggi nito. "Your lady love has left you and your head is bleeding," sabi niya sa flat na tono. Try as she might, hindi niya mapigilang ma-imagine ang dalawa sa loob ng kwarto nito at kung ano man ang pwede mangyari. Hindi niya mapigilang magalit din dito dahil doon. Nakapag-flirt ba ito sa babae ngayong tanghali? Hindi ba't sinabi nito, he was hoping they could be more than friends? Pero heto't, nakakita lang ito ng dihamak na mas maganda at mas sexy na babae. Kaagad na sinitong nakalimutan. Katulad talaga ito ng kanyang ama. Ang mga taong katulad nito, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Dapat sa mga ito, ibitin ng patiwarik para madaluyan ng dugo ang utak at nang maging maayos ang pag-iisip. But who was she kidding? Heto siya ngayon. Talaga nag-aalala sa kalagayan nito. Natatakot na baka masama ang pagkakauntog nito at mas malala pa ang mangyari sa lalaki. "May utang ka ngayon sa akin, Bella. Sisingiling kita ng malaki para sa dalawang utang mo." Dinig niyang sabi ng lalaki. Hindi na niya pinansin iyon at hinila ang towel na nasa rack. Napakabilis ng pintig ng puso niya at hindi niya alam kung bakit. Dahil ba iyon na nakita niya ang lalaki na nakahubad na wala malang suot? O dahil sa mga salitang joke nito sa kanya? "Takloban mo nga yung sarili mo. Meron ka ba ritong first aid kit?" tanong niya. Pero nakita rin iyon kaagad. Kinuha niya ang bandage at ilang gamot na naroon. Mabuti na lang at kumuha siya ng summer class tungkol sa first aid training kaya may alam siya kung anong gagawin sa binata. Nang nabalot niya ang ulo nito para mapatigil ang pagdurudugo ay saka niya ito hinarap. Tahimik lang ito in the whole time habang ginagawa niya ang first aid. Nag-aalangan siya dahil ramdam niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya na ikinapang-init ng kanyang mukha. Isa pa, mabilis ang tibok ng puso niya. Ilang beses siya nakakita ng anatomy ng lalaki dahil sa ilang beses na rin siya nagpaint ng nude. Pero iba naman ang kaso ni James.
Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi siya mapakali. Namumula ka, puna nito sa amuse na tinig. Dadalhin kita sa ospital. Aniyang hindi pansin ang sinabi nito. Hindi biro ang sugat sa ulo ha. Hindi na kailangan. Pilit pa rin tanggin nito. Anong hindi kailangan? Siglab niya. Hindi mo ba ako narinig ha? Delikado ang sugat sa ulo. Kailangan mong pagtingnan yan. Gumisi ang binata. Ayun na naman ang pilyong ngiti nito. Bakit? Bakit nagsisimula ka na mag-alala sa akin? Huwag mo nga akong daanan sa ganyan, James Lawrence, sabi niya. Bigla hinapit si nito sa baywanga. Bakit hindi ka pa nagpapalit ng damit? Bakit ganyan pa rin suot mo? Papaiksing lumayo si Bella sa lalaki. Mas naiinis siya sa sarili dahil ramdam niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod dahil lamang sa pagdadaiti ng kanilang mga katawan. At isipin pa niyang wala itong ibang suot maliban sa tuwalya. Pwede ba, James? Sita niya. Huwag mo nga akong daanin sa pangaharas mo. Kailangan kong makita si Carla. Si Auntie Bibian, dinala ni naman ng Lourdes sa ospital dahil inatake ng anxiety niya. Kailangan ko pa siyang puntahan sa Makati Med. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad? Naalarmang tanong nito. Sabay tayo. Pero bahagya itong nawala ng balanse dahil sa hilo. Kaagad niya itong inilalayan para magsilbing sandalan nito. Sinabi na ipagamot mo kasi yan sa doktor eh. Galit na sabi niya. Tulungan mo muna ako magbihis. Anito, na bagamat halatang nahihilo, ay hindi pa rin nawawala ang kapilyuhan sa katawan. Wala ka bang boy dito na pwedeng tumulong sa'yo? Naiilang nasaad niya. Namumula ulit ang mukha. Nakita mo na rin naman, huwag ka nang mahiya. Tukso nito. Buwisit ka talagang lalaki ka. Bulalas niya. Kailangan na natin makapunta sa ospital. Humagikik si James na parang kinikiliti. Curious ka ba? Bulong nito. Utang na loob, James Lawrence. Okay, fine. Siguro sa ibang oras na lang. Kailangan din natin puntahan si Auntie Bibian anyway. Sagot nito sa sumusukong tono. Lumipas ang ilang oras. James' point of view. 4 stitches ang ginawa ng doktor sa ulo ni James, pero hindi niya alintana yon. Tiningnan niya si Bella na nakaharap sa kanya at halata ang agam-agam sa mukha dahil sa pag-aalala sa kanya. Tingnan mo, meron akong ribbon sa ulo, sabi niya rito, nakangisi. It was his way of saying to her that his was fine and there was nothing to worry about. Hindi nakakatawa. Nakasimangot na sagot nito. Hindi niya mapigilang hindi matuwa sa narinig. Naalala niya pangako niya na babawi siya sa babae. Muntik na siyang sumuko dahil isang Lucas San Gabriel ang karibal niya. Pero hindi na niya ulitin iyon. Lalabanan niya ito. Gagawin niyang totoo ang pangarap niya. Gagawin niya ang lahat para maging kanya ang babae. Hindi siya marunong manligaw, pero gagawin at pag-aaralan niya ang lahat para lang maipakita rito na maaari siyang maging karapat-dapat sa apeksyon nito. Pero una sa lahat, kailangan tapatin na niya ito. Tawagan mo si Don. Utos niya. Ano? Tawagan mo si Don. Maaaring alam niya kung nasaan si Carla. Sabi niya. Iniabot niya rito ang sariling cellphone. Masalimuot ang love story ni Don at Carla. Siya ang naging saksi, mediator, at shock absorber ng dalawa habang hindi pa nare-realize ng mga ito na sila ang para sa isa. Sumuko na ang babae sa kanyang best friend. But sudden news came. Siguro ay nasa matinding shock pa rin si Carla at nag-hibernate kung saan. Sinunod ni Bella ang sinabi niya at sandali pa ay nakausap nito si Don. Maya-maya pa ay nagpasalamat na ito sa kausap at ibinalik sa kanyang cellphone. Hindi raw niya kasama si Carla, pero mahinala siya kung nasan lalaking yun. Maghintay na lang daw tayo.
at bantayan si auntie. Susundan daw niya muna si Carl. Balita nito. Nasaan si Auntie Bibian? Tanong niya. Pina-admit muna siya namin dito hanggang sa kumalma. Sinasamahan siya ngayon ni Manang Lourdes. Ano ba nangyari kay Carl? At bigla na lang nawala. Anito, sabay hinimas ng mga daliri ang noo. Halatang stress ito at sunod-sunod sa pag-alala. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan. Masuyo niya itong tiningnan. Meron akong alam na hindi mo alam na malalaman mo rin. Pero hindi mo malalaman sa akin kahit papilitin mo ako. Pilyong sabi niya. James, saway nito. Natawa siya. Siguro ay iniisip nito na timang siya. How come na magagawa pa rin niya magbiro kahit na nasa seryosong sitwasyon na? But that was just the way he dealt with problems. Ganun siya kapag may problema. Sweetheart, stop worrying, okay? Makikita mo, everything will turn out fine. Matanda na si Carl. Hindi siya ang tipo ng tao na hindi kayang pangalagaan ang sarili. Pero hindi naman niya gawain na hindi magpaalam sa amin kung aalis siya ng matagal. Argumento nito. Hindi mo ba ako narinig, Bella? Hindi ba sabi ko, may alam ako na hindi mo alam. Malay mo, may pinuntahan lang si Carl. Pero hindi siya kaagad nakapagpaalam. And when he tried to call you guys, wala naman signal ang cellphone niya. Kaya huwag ka na mag-alala. Tatawag din siya agad kung may pagkakataon. Tiningnan siya nito. Paano nagiging simple sa iyo ang lahat sa ganitong sitwasyon, ha? Nginitian niya ito at inabot ang sentido nito para magaang hilutin. May magic. Tumitig ito sa kanya. Ayun na naman siya, nalulunod sa mga mata nito. Anong alam mo? Tanong ni Bella. Sabi ko rin sa'yo, hindi ako ang magsasabi niyon. Hayaan mong si Carl ang magkwento sa'yo. Aniya. Kakainis ka. Anito. Kumibot-kibot ang labi. Napatawa siya. Naman, sweetheart. Trustworthy rin akong tao. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala sa akin ng kaibigan ko. May mga bagay na pwedeng sabihin sa kaibigan lalaki na hindi pwedeng sabihin sa kapatid na babae. Or in case, pinsan na babae. Sumimangot pa rin ito, bagamat alam niyang naiintindihan nito ang punto niya. Ang ganda mo talaga. Hindi na niya napigilang sabihin ang sinaloob. Ayan ka na naman eh. Paingos ni Bella. Sinapo ng dalawang kamay niya ang mga pisngi ni Bella at muling tiningnan sa mga mata ang babae. Alam mo ba ang iniisip ko? Kumunot ang noo nito sa tinura niya na parang sinasabing syempre hindi. Ngumiti siya. Sa tingin ko, kailangan ko nang ituloy ang bala kong panliligaw sa iyo. Kahit na hindi ako marunong manligaw. Nakita mo na kasi ang ano ko. That gave me the license na ligawan ka, hindi ba? Kailangan mo na kasi akong panagutan. James! Anitong nananaway ang tono. Sabay iwas ng mga mata. Namumula-muli kasi ang mukha nito dahil sa tinura niya. Tumingin ka sa akin, Bella. Pwede ba, James, tigilan mo na nga yan? Bella, yung babaeng kasama ko kanina, front lang yun. Naiinis kasi ako dahil mas gusto mong kasama ang San Gabriel na iyon. James? Bella, alam ko hindi ka maniniwala sa akin. Hindi naman kita bibiglayin eh. Patutunayan ko sa'yo. Magkakaroon ka ng laman ng taong may pangalang James Lawrence. Pero isa lang hiling ko, Bella. Give me a chance. Sa pagkakataong iyon, ay seryoso siya. Tinitigan niya na maitim ang babae. Bakit mo ba ginagawa to, ha? Umiling siya. I won't frighten you. Hahayaan ko na lang na ipakita sa iyo para malaman mo
Nasinsira ako sa mga sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, inaamin ko, hindi pa ako karapat-dapat para ihani ang sarili ko sa mga tulad ni San Gabriel upang maabot kita. Handa akong gawin ang lahat. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Nagsalita ito na ikinaasa naman niya. Natatakot ako eh. Bulong nito. Bella, sweetheart, just give me one chance. Papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Hanggang sa dumating ang panahon na maging karapat-dapat na ako para sa'yo. James, anas nito. Halata niyang naglalaban ang damdamin nito. Please, Bella, please. Aniya sa nagsusumamong boses. Tumango ito at napakagatlabi. Maya-maya ay tumingin ito sa kanya, saka tumango ng isang beses. Bella point of view. Hayo na naman siya. Muli ay hindi siya nakatanggi sa gusto ng lalaking ito. Bakit ba kapag tinitingnan na siya nito ng ganon, nawawala na ang lahat ng resolve niya sa katawan at aayon na lang siya sa gusto nito? But then again, there was something in James Stone, na parang nagsasabi sa kanya, Bella, maniwala ka. Kaya pikit mata siya nagtiwala, kahit pa hindi niya narinig dito na mahal siya. She threw away all caution to the wind. Everything. Kahit na ang paniniwala na katulad ito ng kanyang ama. Bigyan niya raw ito ng pagkakataon. Hayaan daw niyang patunayan ang sarili nito sa kanya kung kaya iyon nga ang ginawa niya. Tama ba ang ginawa ko, auntie? Sabi ng isip niya, sa noon ay natutulog na tiyahin na. Naroon na silang dalawa ni James sa private suite ni Auntie Bibian. Pinauwi muna nila si Manang Lourdes at ang driver para makapagpahinga ang mga ito. Naramdaman niya ang mga kamay ng binata na magaang lumapat sa magkabila niyang balikat. Sweetheart, magpahinga ka na. Nag-text na ako kay Don. Talocate na raw niya si Carla. Bulong nito. May hinala siyang si Don ang dahilan kung bakit bigla lang nawala ang lalaki. Pero hindi katulad noon. Hindi na niya magawang magalit sa babae ngayon. Nagkaroon siguro siya ng simpatya rito nang sandaling makasama niya ito sa butik nito. Ang kanyang kalungkutan para sa walang kasaysayang love. Hindi kaya iyon nagtulak sa kanya para bigyan ng pagkakataon si James. Kasama na ang unreasonable worry sa sugat nito. At naisip niya na baka magsisa siya sa huli kung hindi niya napagbigyan ang lalaki. Were those the reason kung bakit nagsabi siya ng oo? No matter how afraid she was of opening herself para sa lalaki. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Ay, si Card talaga. Kailan pa naging madrama ang lalaking yun? Ngumiti lang ito pagkatapos at iginayas siya nito sa katabing maliit na higaan na laan para sa mga nagbabantay sa pasyente. Magpahinga ka na, Bella. Ako na muna ang bahala dito. Sabi ni James sa mababang tono. Tiningnan niya ang binata, saka muling napadako ang kanyang tingin sa benda nito sa ulo na tinawag nitong ribbon. Ikaw na aksidente. Ikaw dapat magpahinga. Giit niya. Pumalatak naman ito. Huwag ka nang matigas ang ulo. Humiga ka na lang di at magpahinga ka, okay? Umiling siya. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Hayaan mo na lang ako magbantay. Masakit ba ang ulo mo? Okay na ako. Gumagana pa ang pain reliever. Naupo ito at hinila siya sa tabi nito. Dito ka na lang sa tabi ko kung ayaw mong mahiga. Anito at inakbayan siya. Hindi siya nagprotesta. Pakaramdam niya. Masyadong marami nangyari ng gabing iyon. Sari-saring isipin na pumasok sa kanyang utak. Pero ang magaang paghagod ni James sa kanyang likod ay nakatulong para kahit papaano ay gumaan ang mga alalahanin niya. At maya-maya pa
ay narinig niyang kumakanta ito. Hindi siya mahilig sa classical, pero alam niyang Moonlight Sonata iyon. Gustong gusto niya ang boses to. Kahit na mahina iyon, ay tila napakalakas sa kanyang pandinig. Pero hindi matatabunan iyon ng napalakas na tibok ng kanyang puso.